Gaano kalakas si Ethan Baron Venus Juro? Ang unang galaw sa Egghead, pagdating ng mga Gorosei sa Egghead, nagbago ang takbo ng laban. Hindi na ito simpleng marine operation. Ito ay direktang pagpakita ng kapangyarihan ng mismong mga nasa likod ng mundo. Sinusuro tahimik. Walang mahabang speech. Walang galit na sigaw. Hinugot niya ang kanyang espada. Isang galaw. Isang slash. At sunod-sunod na nahati ang mga pasifista. Ang mga cyborg na dati banta sa buong isla, parang ordinaryong target lang sa kanya. Malinis, diretso, kontrolado. Doon pa lang malinaw na iba ang level ng isang Gorosei kapag sila mismo ang kumikilos. Isa siyang tunay na swordsman. Hindi lang siya politiko. Isa siyang tunay na swordsman. At hindi ito basta espada. Ang bawat slash niya ay may bigat, may eksaktong timing. Hindi siya umaasa sa flashy na galaw. Umasa siya sa control. Isang galaw, isang resulta. Kapag kumilos siya, may nawawala sa battlefield. Ang kanyang halimaw na anyo. Ngunit hindi lang espada ang dala ni Nosjuro. Sa Egghead, ipinakita niya ang kanyang yokai form. Isang anyong demonyo, isang presensyang hindi pa lubos na ipinaliwanag. May aura itong mas sinauna, mas misteryoso. May hybrid form din siya, pinagsamang tao at halimaw. Hindi ito simpleng transformation. Ito ay simbolo ng tunay na kapangyarihan ng Gorosei. Isang anyong nagpapakita na hindi sila ordinaryong tao. Ang immortalidad ng Gorosei. Isa sa pinakanakakatakot na aspeto ng mga Gorosei ay hindi lang ang lakas nila, kundi ang tila immortalidad nila. Sa Egghead, malinaw ang isang bagay. Hindi sila basta natitinag. Kahit tamaan, kahit sugatan, parang bumabalik agad. May presensya silang tila hindi kayang patayin sa normal na paraan. At kung matagal na silang namumuno sa likod ng kasaysayan, ilang siglo na ba silang ganito? Ilang digmaan na ba ang nalampasan nila? Ito ang dahilan kung bakit mas nakakatakot sila kaysa sa karamihan ng Yonko. Dahil hindi lang sila malakas, matagal na silang nasa itaas. Bilang isang Gorosei, tandaan natin, hindi lang siya mandirigma, isa siya sa 5 pinakamataas na awtoridad sa buong mundo. Ang utos niya, batas. Ang desisyon niya, kasaysayan. Ang galaw niya, kayang magbura ng isla. Kapag siya mismo ang bumaba sa battlefield, ibig sabihin seryoso ang world government. Hindi ito simpleng operasyon. Ito ay direktang depensa sa sistemang hawak nila sa loob ng maraming siglo, ngunit ang kapangyarihang ito ay hindi nagmula sa kanila mismo. Sa itaas ng 5 Gorosei, may isang leader na hindi kilala ng mundo. Si Im. Siya ang tunay na pinuno ng world government. Siya ang nagbibigay ng kapangyarihan sa mga Gorosei. Ang lakas, ang immortalidad, ang autoridad na lampas sa tao. Kung ang Gorosei ang mga kamay na kumikilos, si Im ang pinanggagalingan ng kanilang kapangyarihan. Isang leader na binura sa kasaysayan, ngunit siya ang humahawak sa mundo. Ang mas malaking tanong, kung ganito kalakas ang isang Gorosei, gaano pa kalalim ang tinatago ng world government? Kung ang 5 ito ay pinili at pinalakas ng isang nilalang na hindi kilala ng mundo, gaano pa kalakas ang sistemang pinaglilingkuran nila? At kung kailangan pa nilang bumaba mismo sa battlefield, ibig bang sabihin may paparating na banta na kahit sila ay hindi na kayang ipagwalang bahala? Kung kaya nilang pabagsakin ang hanay ng pasifista sa isang galaw, kung may halimaw silang anyo at tila immortal, ibig sabihin mas malaki ang giyerang paparating. Ang mga Gorosei ay hindi basta kalaban. Sila ang pundasyon ng sistemang naghari sa mundo. Sa loob ng maraming siglo, sila ang nagbura ng kasaysayan, nagtakda ng batas, nagdikta kung sino ang dapat mabuhay at kung sino ang dapat burahin. At ngayon, bumababa na sila sa battlefield. Hindi na sila nagtatago sa likod ng mesa. Kumikilos na sila. At kapag ang mga halimaw na ito, pinagkalooban ng kapangyarihan ni Im, ay humarap sa isang pirata na hindi marunong umatras, hindi ito simpleng laban. Ito ang simula ng pagbagsak ng isang sistemang inakalang hindi kailanman magigiba. Dahil ang mundo ng One Piece ay ilang beses nang nagkamali sa paghusga kay Luffy. Akala nila bata lang siya. Akala nila walang plano, pero sa bawat pagkakataon na may nagsabing imposible, may isla na gumuho, may pangalan na nabura,
may sistema ang natakot. At kung darating ang araw na magbanggaan, ang Gorosei ang kapangyarihang ibinigay ni Im at si Luffy, hindi na ito tungkol sa lakas. So ay tungkol sa kalayaan laban sa kontrol, kasaysayan laban sa pagbura, takot laban sa pagtawa sa harap ng panganib, at kapag tumunog ang drums of liberation laban sa mga Diyos ng mundo, doon natin makikita kung sino talaga ang dapat manatili sa itaas. Dahil kahit gaano sila katagal na muno, may isang bagay na hindi nila kayang kontrolin, ang alon ng pagbabago. At kapag bumagsak ang Gorosei, hindi lang isang tao ang matatalo, isang buong sistema ang guguho.